Guys, welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading to ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. The moon in reverse. What's the moon in reverse here? Mangyayari na yung mga gusto mo. Yung mga wish mo, yung gusto mong buhay. Yung pangarap mong buhay. Yung gustong-gusto mong buhay. Mangyayari na. It's because nawala na yung scheme and deceit na ginawa sa'yo, or hindi ka na magagawa ng scheme and deceit pagka ganyan, kasi in reverse yun eh. Yung mga ginagawa nila ng mga patago, pa-hide, scheme and deceit pa. O pwede rin kagagawa ng witches, kasi merong ano dito, witch, diba? Kaya mamumuhay ka na payapa yung isipan mo. Katulad nito, na meron kang peace of mind. Komportable ka. Contented sa buhay. You will live a life that you want. Yung gustong-gusto mong buhay. May katahimikan yung isipan mo. You can enjoy life. You can live the life that you wish. Lalo kung peaceful na buhay. Napaka-peaceful nitong lugar na to. Sa tabi ng dagat. And, ano ba maging buhay mo? Dahil, hindi ka na, mukhang hindi ka na talaga nagagawa ng deceit eh. O hindi na magsasucceed yung mga deceit nilang ginagawa sa'yo. O hindi na magtatagumpay yung mga deceit na gagawin and yung mga scheme na gagawin nila sa'yo, hindi na magtatagumpay, hindi na magsasucceed. Ito, angkor na angkla ng bangka ba? Yung angkor ng bangka. Alam niyo yun? Maging stable na, grounded, hindi ka na namamanipula yung isip mo, hindi na nila nagugulo yung isipan mo, kaya magkakaroon ka na ng peace of mind. May ganito, yung payapa yung isipan mo, you will live a contented life. Yung buhay na gustong-gusto mo, kung ano ba yung buhay na gustong-gusto mo. Lalo na kung gusto mo ng katahimikan. Anything na life na wini-wish mo, na gustong-gusto mo. Na you have a peace of mind, no? Yung peaceful yung isipan mo ba? Yung ganon. Stable yung isip mo. Secured. Hindi ka natatangay ng mga problema. Mga secured ka. Hindi ka na uutusan ng iba yung isip mo. Kasi mo yung stable and secure yung isip mo eh. Ganun din yung buhay mo. Hindi ka na masusulan ng iba. Hindi ka na mapasunod ng iba. Kasi mayroong ginagawa ng black magic yung iba para pasundin ka nila. O kaya through wishing nila o kung ano man paraan nila, no? Para mapasunod yung isang tao. May ganun eh. No? May ganung klase na na inutusan nila, parang kinukontrol ng isip ng isang tao. So, hindi ka na makontrol ng ibang tao. Hindi ka na nila mamanipula, hindi na nila magulo yung isipan mo, maging stable and secure na. Yan. Wait na.
Sino ang magpurso sa'yo na person? Ay, isa lang. Ang dami. Si King of Swords in reverse. Yan ang magpurso sa'yo na person. Ano ang energy ni King of Swords in reverse na yun na magpurso sa'yo na person? Nanghinayang. Isa lang. Madami. Labas ka ba? Bata. Nangating-tinga niya. Nilagyan ko na sibin. Hindi niya mapigilan na maging emotional, mag-grief, manghinayang, na magsisi dahil na-miss yung opportunity, lalo kung opportunity with you or any opportunity, maybe opportunity with you. May na-miss siyang opportunity, maaring opportunity with you, no? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya. Ito yung energy niya ngayon. Energy niya. May panghinayang, regret, no? Na, parang, ang sagana naman ng buhay ng taong to. O, parang halos lahat ay nandyan na, no? May mapagkain yun. Na ma-enjoy niya yung buhay pero malaki nawala sa kanya. Pwede ikaw yun, no? Sa energy niya pa lang to, may pagre-regret, may panghinayang, may pagsisisi. Yan, nag-grief siya, hindi emotional. Ano yun, na-realize niya na ang laki nang nawala sa kanya. O ang laki nang nawala sa kanya. Ang laki nang nawala sa kanya. Ikaw ba yun? Understood na yan sa nag-guide sa akin na ikaw yung ibig sabihin nun na ikaw ba yun? Ikaw na naradingan yung tinutukoy dyan. Yan. Ikaw daw yun. Kasi may waiting, para may nag-aantayan. Pinaantay ka nito o pinaantay mo siya o both of you nag-antayan. Hindi niya mapigilan yung emosyon niya, hindi niya na makontrol ng isipan niya. Kung dati ay cold siya sa'yo or unemotional o wala man lang emosyon sa'yo, wala man lang feelings, yung makataan ng feelings or yung maging attached ba. Ngayon ay nakarealize ng worth mo, ng halaga mo, ng importansya mo sa buhay niya. Yan. Itong taong to. Ano nagustuhan niyan sa'yo na nitong ni King of Swords in reverse na yan? Ano nagustuhan niya sa'yo na talagang nanghinayang siya sa'yo, na pinanghinayangan ka niya talaga? Kunin ko na itong dalawang to. Kasi nakaka-heal yung energy mo. Parang you have the ability to heal. Heal others, heal yourself, or gumagamit ka ng mga gemstone kasi may pearl dito to heal yourself and to heal others. Kasi ano maki-nature. Para bang simple, no? Simple na maki-nature. Mahilig ka sa nature, sa forest, sa ilalim ng puno. Ano yun? Marunong ka manggamot? Ang gamot-gamot? Yun ang alam niyo sa'yo? Oo, na marunong ka manggamot-gamot. Manggamot ba? Yun ang alam niyo sa'yo. Siguro natunugan niya. Kahit mga yung mga herbal,
Pwede na yon, yung maglaga ka ng mga herbal ba? Kahit bata ginagawa yan eh. Di ba? Lalo kung may lahi yung manggagamot, no? At ginagaya mo din yung mga ninuno mo, yung nakakatanda sa inyo. And laking bagay yan pag marunong ka manggamot. Body and mind. Pagdating sa spiritual kasi, iba yung may alam na, iba yung advance kumbaga, no? Unlike sa walang alam. Yung nagpapadoktor pero yun pala kay spiritual yung sakit, no? Lumalala ay mga ganyan na. Body and mind. Your chakras are unblocked. Hindi siya na-block, no? Hindi, smooth yung flow ng energy. Ano siya? Clear yung chakras mo. Clear yung energetic field mo. Powerful yung iyong aura. Pagka ganito. Powerful, strong, walang blockage, walang nagka-clog. Kasi color ng crown chakra to. Powerful, oh. May face pa ng dragon, oh. Yun. O purple yung color ng chakras ng aura mo. Purple or purple nandito eh. Purple. O strong sa'yo ang crown chakra mo. Yan. Ano pa ang pinahinayangan niya sa'yo? Na naisip niya sa'yo na nanghinayang talaga siya sa'yo dahil sa bagay na yan. Dahil you are strong. Sa kabila ng mga challenges na pinagdaanan mo, matibay ka, matatag ka. Kahit na para kang na-bind, naging victim. Parang lagay natin sa yung situation ng nasa 8 of Swords, no? Yung parang ganon. Di ba nakabind yun doon? Ito naman naka-chain dito, di ba? Na parang naging victim ka, na na-bind ka, na-chain, na parang wala kang magawa. And yung ganong situation ay malakas ka pa rin, matatag, matibay, no? Sa kabila ng mga pagsubok, challenges, mas lalo kang tumitibay, mas lalo kang naging malakas. So yan, ano ang iniisip ngayon? Ano King of Swords in reverse na yan? Ito yung iniisip ka niya. Ngayon, Ten of Pentacles in reverse. Na-miss niyo itong opportunity na bubuo ng family with you. Na-miss niyo opportunity. Kaya nga nanghinayang siya eh. Ngayon eh, di ba? Na-miss niyo opportunity na bumuo ng pamilya sa'yo, with you. Or kung dati mong asawa and partner ay nasira yung inyong pamilya, kaya nanghinayang siya. Pero kung hindi mo pa siya na pangasawa, kunwari kung nakarelasyon mo lang, o past person mo, gano'n, no, na hindi pa kayo nagsama, ay na-miss niyo yung opportunity na bumuo ng family with you. Ayan. Nanghinayang siya kasi kung hindi niya sana sinayang yung panahon na yun, pagkakataon na yun, ay ano sana kayo, ganto sana kayo. Ten of Pentacles, upright to.
Hindi sana masaya kayo, no? Na magkasama. O, o na masagana ang buhay ninyo. Na positive din, no? And wealthy at kumpleto. O, kumpleto. At kung wala pa kayo anak, edi magkaanak na sana kayo, mga ganun. O kung kung hindi pa kayo nagsama, ay nagsama na sana kayo, yung ganun ba. Pero kung nagsama na kayo niyan, ay nasira. Yun ang pinaghinayangan niya. Nasira ang pinagsamahan ninyo. Nasira ang pamilya ninyo. Pwedeng ganun. Pero kung hindi pa, hinayang siya sa na-miss niya opportunity, sana ay asawa ka na niya. Kung hindi kanya tinarantado, baka may ginawa siyang katarantaduhan. Palang pa. Ewan ko lang, may katamata ko. Basta palang pa yun para sa akin. Queen of Pentacles. Ano ba yun? Upright ba yun? Hindi naman sa kung hindi kanya tinarantado. No? Kung hindi niya sinayang yung pagkakataon sana with you. Hindi siya ganun na hindi niya sinayang yung pagkakataon with you. Kung pinahalagahan ka lang niya noon. Hindi. Kung sineryoso ka niya noon, baka pwede, upright ba itong emperor? Kung sineryoso ka niya noon, so na-miss niya talaga yung opportunity with you. Para bang hindi siya nagseryoso. Yan, hindi siya nagseryoso sa'yo noon. Para ginawa yung joke-joke, gano'n, joke-joke, na para bang pinaramdam siguro ito sa'yo na hindi ka seryosohin. Na wala kang worth, na laro-laruan ka lang, mga ganun, laruan ka lang, mga ganun ba. Kaya, hindi ka niya sineryoso noon. Kasi siguro nagharap pa ng iba, na sa tingin niyang dapat niyang seryosohin, o deserve na seryosohin niya na kung lalo kung naghanap ng iba yan, o may iba siya noon nung hindi kanya sineryoso, may iba siyang kakonek pa o kakonta o karelasyon na yun ang dapat seryosohin. Yun pala kay puro bisyo. Ganon. Halala yung choice niya. Kung mga ganon, na may mga bisyo pa pala. No? Lalo kung may bisyo, yung person niya na toxic yung kanyang pamumuhay. Well, at yun pa ang seryosuhin niya. May ganyang klase ng tao. Kung sino yung toxic, kung sino yung parang ano yung mga social ba na puro night out yung ginagawa nila. Mga ganun ba? May mga bisyo yan, no? Dalasan sa mayan. Yun ang kadalas sineseryoso kasi yun ang tingin nilang may pagmalaki nila sa mga kaibigan nila, no? Kasi social, no? They're proud. Ano, nanigarilyo, jowa na uminom-inom. Social eh. Ganun na. Oh my gosh. Ganun ang kanilang mindset eh. So,
ano ang message for you. Diba nag-guide dito ngayon? Angel ba? Angel. See, angel daw. Angel ang nag-guide daw dito ngayon. Yan ang message ng angel sa'yo. Winter, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Sa winter daw, fully realized mo yung sa winter months, fully realized mo yung kasagutan ng mga panalangin mo at affirmations mo. Ayan, winter months. For sure, connected yan sa person mo na yun. Kung ano man yung prayers and affirmation mo. Ano bang buhay ang gusto ibigay sa'yo o gusto niyo maging buhay ninyo ni King of Swords in reverse na yan? Yeah. A garden. Ayan. Na you will spend time outdoors, sa ilalim ng puno, sa ganitong klase ng place, no? Sa bakuran nyo, bakuran man yun. Sa park o bakuran nyo, sa ilalim ng puno na malilim, no? Na may mabulaklak. Ang ganda ng place. Ang ganda ng lugar. Ayan, no? Tapos, pag nagkaanak kayo, o kung wala pa kayong anak, no? Sakali, hindi pa kayo nagkaanak. Hindi pa kayo nagsama. Pag nagkaanak kayo, ayan, no? Maglalaro yung mga anak ninyo sa ilalim ng puno, akit-akit sa mga puno. Ganyan naman talaga yung mga bata eh. Yan, saya pag bata ka pa. Kasi puro laro. Akit-akit sa puno, mga prutas. Ako, ang saya ng memory ko ng bata pa. Kasi madaming prutas sa paligid ng bahay namin. Malawak pati yung lugar. Iba-iba yung prutas. Lalo na pag December, nakakatuwa talaga guys. Talaga, amoy na amoy mo yung halimuyak ng mga bulaklak, mga yung mga amoy ng mga prutas na hinog sa paligid. Mga ganun ba? Tsaka, kasi pag December talaga halos lahat ng mga prutas yan namumunga eh. Karamihan ng mga prutas eh. Ay, nakakatuwa guys. Pagising mo sa umaga, kasi sarapan ng aming ng bintana ng bahay namin. Kawayan na naman yun bahay namin dun. Tsaka yero, yung bubong. Meron pang parte ng nipa eh. Sa bandang kusina. Tumutulog. Kasi nipa eh, dun sa may bandang kusina. Pero, para bang hindi ko may pagpapalit yung ganung buhay. Para ansaya talaga guys. Kahit simpleng buhay. Yung ganun. Ansaya. Kaya ansaya ng memory ko yun. Sa lugar na yun. Pero wala na yun. Hindi na. Makikita mo yung mga prutas na hitik sa bunga. Yan. Nakawayway sa harap ng ng bintana. Ang ganda. Ay, naku, alaala na lang yun, guys. Pero, ang ganda talaga ng aking memory nung bata pa ako. Masaya. Dahil sa mga prutas sa paligid ng bahay namin noon. Yun talaga. Wait lang. Yung ma-enjoy mo talaga yung bawat araw ba. Mga prutas. Kasi madaming prutas sa paligid. Ang saya nun. Kasi iba-iba yung prutas na makuha mo. Ganun.
Saya. Um, ano pa? Next na mangyari sa buhay mo kaya? Kasal? Pwede kasal na kayo kasi Hierophant. Karoon ng balance inyo para nagme-meditate dito. Ano? Or kunwari kung sino man sa inyong babae, no? Kunwari ikaw babae, siya lalaki. Ano, may magtuturo sa inyo na magkasama kayong dalawa na parang master. Ano yung magtuturo sa inyo? Tao ba yan? Hindi siya tao. Angel ba yan magtuturo sa inyo? Hindi. Hindi daw tao yan. May magtuturo sa inyo. Jesus Christ. Baka si Jesus Christ. Hindi. Holy Spirit ang magtuturo sa inyo. Holy Spirit. Holy Spirit yung magtuturo sa inyo kung ano yung magagawin ninyo together. Pag na-unite na kayo, kung ano yung magagawin ninyo together. Holy Spirit daw yan. Siyempre may mga i-guide din kayo ng angels, no? Pero yung magtuturo sa inyo, Holy Spirit. Yan. Mahal ka na ba ni King of Swords in reverse na yan? Mahal ka niya. Tama. Mahal ka daw niya, pero clarified with 7 of Wands. Mahal ka niya, pero maaari naging defensive to. Kaya, hindi siya nagseryoso noon sa'yo. Ano ka daw as a person? Para kay King of Swords. Ano nakikita niya sa'yo as a person? Pagkatao mo, personality mo, meron ka daw faith, no? And you are brave, powerful, yung personality mo, full of courage kasi makikita sa mga mata mo. Full of courage ka, and full of strength, balance, may feminine, masculine, no? Both feminine, masculine. Ayan. Lakas ka. Confident kasi fire din naman yung color nito. So, yan. Ano ang iniisip ngayon ni King of Swords na to in reverse? Pinatanong ko na pala iniisip. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni King of Swords in reverse na yan? Gusto niya ng reunion. Kaya nga hinayang kasi may nakaraan sa inyong dalawa na miss yung opportunity with you. Gusto niya magpag-reunite sa'yo. Gusto niya ng reunion. And ano pa ang gusto niyong iparating sa'yo ni King of Swords in reverse na to sa'yo? Upright with 9 of Pentacles. Yes. Stable and confident na siya. Hindi na siya nahihiya. Hindi na siya yung uncomfortable na ipursu ka. Kausapin ka na na mag-reach out sa'yo, mag-offer ng cup of love. So, yan. Anong buhay ang ibigay niya sa'yo na gusto niya ibigay sa'yo? Anong buhay yun?
clouds na manatiling harmonious. There's love, balance sa inyong pagsasama, na protected ka from evil forces, na hindi ka malapitan ng mga evil forces, ng mga demonyo, spirits. Ayan. And ano pa ang gusto niya ibigay din sa'yo na buhay ni King of Swords in reverse niya. Yung mamuhay ka na stable, secured, and titira kayo sa isang bahay, no? Siyempre magkasama kayo, bubuo kayo ng pamilya, di ba? Ayun, no? Magkaanak kayo, magpatayo ng bahay, matitira ninyo, or kung may bahay na siya, doon na kayo titira, pwede din ganun. Ayan. Magsama na kayo sa isang bahay bilang mag-asawa. Bubuo na kayo ng pamilya ninyo. Ano yung wish niya for you ni King of Swords in reverse niya? Anong wini-wish niya for you? Eight of Wands in reverse. What's with the Eight of Wands in reverse? Ayaw hindi ka na maatake. Yung hindi ka na masindan ng mga sinisent, no? Yung mga sinisent ng iba. Mga like energies nila, like manipulation, mga ganon, no? Yung nagpapalungkot sa'yo, nagpapastress, yung emotional toxicity ng iba, negativity, mga ganyan. Hindi ka na masindan ng mga ganon. Yun ang wish na for you. And hindi ka na namumroblema, hindi ka na binibigyan ng problema ng iba, negativity nila, hindi ka na binibigyan ng iba ng negativity nila, o hindi ka na nasisendan, o hindi na nila nasisend sa'yo yung mga negativity nila, and toxicities, pwede emotional toxicities din, mga ganon, bad energies, mga ganyan ba. Madami ba ang attracted sa'yo na opposite sex? Oo. Madaming attracted sa'yo na opposite sex. Ano ba nagustuhan sa'yo ng mga opposite sex na na-attract sa'yo? Para kung ayaw mo dyan sa past person na to, ay may iba pa, di ba? Oh. Kasi ang iba ayaw mo na sa ex mo yan, sabi nila sa comment section. Para bang galit na galit sa ex nila. Pero kailangan na magpatawad kayo, na mag-move on para tahimik yung isipan ninyo, para walang puot sa dibdib ninyo. Kung iniwanan lang naman kayo, yun lang naman problema eh, no? Just accept the truth na ayaw niya, no? Ayaw ng person nyo. Makahanap pa kayo ng iba, daming person sa mundo. Kaysa sige kayo ka isip na yun lang gusto ninyo, iniwanan kayo, di ba? Frustrate lang kayo, stress lang kayo, problema kayo. Isipin nyo, madaming tao sa mundo, madaming opposite sex, madami pa kayo makakilala, at may the one para sa inyo. So ganun lang yun, para hindi kayo ni-stress, hindi kayo ng problema, hindi kayo full of baggage and negativities. So yan. So, umpisa mahirap mag-move on, pero sa katagalan, tanggapin nyo lang yung katotohanan. Kung ano yung realidad. Isipin nyo, madaming tao sa mundo, madaming pa kayo makakilala na new person, or may babalik mga past person, hindi maganda, di ba? Kung ano yung nakalaan para sa inyo, no? Sino nakalaan para sa inyo, na mamimit niyo yun, na you will be together, dapat ganun.
Ano ba nagustuhan sa'yo ng mga taong na-attract sa'yo ng opposite sex? Kasi strong ka, powerful, strong talaga to. Strong yung chakras mo, yung aura mo. You know how to heal yourself or to calm yourself, to rejuvenate yourself. O mahilig ka mag-meditate. Nag-meditate dito eh. Magpalakas ng chakra mo, magpalakas ng auric field mo, magpalakas ng sarili mo. Marunong ka heal, self-healing. Or kahit yung pupunta ka lang sa mapunong lugar, sa nature, outdoors, and then meditate para ma-release yung mga negativities, para mapakalm yung isip at maparelax yung katawan at isipan mo ba? Yung ganun ba? Mga ganun. Kahit sa bahay nyo, pwede din. Pero sa nature kasi ito eh, pwede din na kung nag-meditate ka sa bahay nyo. Nag-yoga. Parang nag-meditate ito pong maganda. Pato ka. Believe ba sa'yo si King of Swords in reverse? Ba? Palang pa naman. Upright and patient ones. O believe siya sa'yo. Ano ba yung kinabiliban sa'yo ni King of Swords in reverse na yan? Kasi hindi mo ina-isolate yung sarili mo. Hindi mo nahayaan na yung maging aloof ka. Yung palagi kang in hermit mode. Yung maging mahihain ka. Hindi mo inaalaw yung sarili mo na maging mahihain ka sa iba. Hindi mo parang hindi mo hinahayaan na maging maging introvert all the time. May times talaga na yung tao ay naging introvert sometimes, lalo kung may problema, no? May solusyon ng problema, nag-iisip, no? Nag-meditate, nag-introspect. Pero, not all the time. No? Not all the time. Meron naman na introvert lang talaga siya kasi dahil sa mahihain siya. Ganun ang dahilan kung bakit introvert yung isang tao kasi mahihain. Feeling niya hindi siya fit sa circle of friends ng iba, mga ganon. Na hindi siya tanggap, mga ganon. Kaya, ano na lang siya, solo flight pag umaalis, or nasanay na mag-isa, ganon, na mabuhay siya kahit walang kaibigan, kahit walang ibang tao na kachismisan niya. Napalayo, pero hindi. Ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo. Upright man. Nanda. Ito si King of Pentacles in reverse and Knight of Pentacles in reverse.
hindi na maging committed pa itong taon to sa sinisend niya sa'yo. Bakit hindi sinisend niya? Sa sinisend niya sa'yo. Sa sinisend ka sa'yo, may sinisend ka siya. Ito yun. Yung maging malungkot ka, maging matamlay. Merong isang tao na sinisindan ka ng negativities niya para maging malungkot ka, maging matamlay, negative yung isipan mo, mga ganun na, 4 of Cups na. Hindi ka contented sa buhay mo, hindi ka fulfilled, mga ganun ba? Maging unhappy palagi, lagi malungkutin, ganun. Hindi na magtuloy-tuloy pa yan. Hindi na maging malungkutin ka pa, hindi ka na maapektuhan, hindi na magtuloy-tuloy na maapektuhan ka ng mga ginagawa niya na pag-send sa'yo ng ano ba yung ginagawa niya? Ano yung sinesend niya? Spell? Baka spell? Spell nga yung sinesend niya sa'yo ni King of Pentacles in reverse. Ano ba yung si King of Pentacles in reverse? May gusto ba yan sa'yo? Tingnan natin ha. May gusto siya sa'yo. Pero ang gusto niya, maging malungkot ka. May gusto siya sa'yo. Kaya gagawin niya lahat, no? Para lang makuha ka. Oo, para lang makuha ka. Kasi patay na patay daw siya sa'yo, the Empress. So, yan, nakikita niya sa'yo, Empress. No? Ikaw ay Empress na sa'yo ng lahat, no? You're a marriage material. Kaso lang nagiging gahama, naging selfish na siya. To the point na naging selfish ito. Si King of Pentacles in reverse. Magiging strong yung personality mo. Maging strong ka na. Maging brave, matibay. And hindi ka na maging emotional pa. O yung ma-experience mo yung ganyan. Kasi, yan o. At hindi na niya nasisend, hindi na magpatuloy pa na masindan kanya ng negativity. Spell pala yan, spell. Ano, spell saan? Sa picture. Yung kanya sinisinda na spell. Sa picture. Sa picture mo. Always excited pa naman, no? And passionate and positive. Na gagawin yun ulit sa'yo. Na paulit-ulit pa, no? Na gawin yun sa'yo lagi. Umpisan yun. Palagi. Na gawin niya yun sa'yo palagi, no? Ganun. Continuous nga committed siya sa ginagawa niya. Binabaton niya yung sinisindan niya ng spell. Ginagawa niya ng spell yung picture o sinisindan niya ng spell yung picture mo. Kung sinasampulan ko kayo, walang spell. Madami yan madaming tinuturo yung mga ganyan Pero, yan ay witchcraft nga pa rin, no? Yung mga ganyan. Parang palipad hangin din yun yung ganyan. Wala alam ko dyan Pero, sama yan. Kaya, alam na sabihin kong mabuti yan. Kasi witchcraft din yun So, yan. Ito na lang guys for collective reading.